Ayun po, mapagpalang oras po sa ating lahat at welcome na naman tayo dito sa ating munting tahanan, dito sa Facebook at sa YouTube at dito po sa ating programa na yon na Spotlight. At bibigyan po natin diin ng isang napakagandang topic po sa araw na ito. Ito po ay pagtugon sa ating mga bokasyon. Napakaganda po dahil may video na ipinadala si Sis Florence at sana po ay samahan nyo kami. At tingnan natin kung ano po ang makukuha natin sa ating video na ito. Pagtugon sa ating bokasyon, ito ay binasa sa mga isinulat ni Father Jacob Bernard Janczek, OP, or Order of Preachers, also known as Dominican Fathers. Kasama ito sa website ng focusequip.org. You had made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. St. Augustine of Hippo. Aaminin man natin o hindi, tayo ay ginawa para sa Diyos. Hindi lamang bilang mga nag-iisang tao sa ating kani-kaniyang mga buhay, kundi kasapi rin sa ating buhay sa lipunan. Tayo ay nilikha na may pagnanais na ituloy ang ating sukdulan ng kabutihan na matatagpuan lamang sa Diyos. At ang ating lipunan, lalong-lalo na ang ating simbahan, ay umiiral upang tulungan tayong matupad ito. Subalit, sa makabagong panahon ngayon, ang ating nakikita at nararanas parang unti-unting naghihina at lumalayo ang marami sa atin, lalong-lalo na ang mga teenagers sa turo ng ating inang simbahan. At ito ay nagbubunga ng isang puwang, isang agwat, isang void sa ating puso at kaluluwa. Sa makatuwid, bago lalong lumala ito, ano ba ang pwede natin gawin? Ano ba ang pwedeng makakasagot sa void na ito, sa emptiness na ito? Karamihan sa atin, ang pakiramdam nating may kulang pa sa ating buhay ay dahil sa hindi pag-uunawa ng ating papel at mga katungkulan sa sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating lipunan. Parang hindi pa natin natukoy o napuntuhan ang ating bokasyon. Sa palagay ko, ang sagot sa puwang na ito ay ang ating pag-alam at pagkilala sa inilaan sa atin na katungkulan sa ating bokasyon. So, paano natin makikilala ito? Ano ba ang proseso o ang formula dito? Sabi ni Father Jacob, ang tagasulat ng article na ito, wala pong formula. Walang formula raw o recipe ito. Ang praktikal na solusyon, tuloy pa ni Father Jacob, ay ang pagkapit sa tunay at subok na ng mga gawain ng ating pananampalataya. Ito ay ang mga sakramento, lalong-lalo na ang Eucharistia at ang pagkukumpisal. At ang palagiang pagpapanalangin, katahimikan sa sarili at lipunan, espiritual at teolohikong pagbabasa, mga pagdidibusyon at espiritual na direksyon. Ang pagkilala sa ating bokasyon ay tungkol sa pag-aaral ng kalooban ng ating Panginoon para sa atin. At ang kaloobang ito ay naghahayag sa atin habang lalo nating nakikilala at minamahal siya, ay lalo pang lumalalim ang ating pakikipag-ibigan sa Kanya, sa ating Panginoon. One time na itanong sa ating butihing kardinal na si Cardinal Tagle kung bakit kahit sa ngayong makabagong panahon ay marami pa rin pumapasok sa consecrated life, sa pagkapare at pagkamadre ng mga Pilipino. Mas makadiyos ba? Mas mababait ba ang mga Pilipino kung ihahambing natin sa lahat? Ang sagot naman ni Cardinal Tagle
Maraming nagpapare at nagmamadre ng Pilipino dahil marami pa ring nakikinig. Marami pa ring nakikinig sa tawag sa kanila. Ang ganda, di ba? So balikan natin ang sinasabi ni Father Jacob kanina na huwag nating kalimutan ang ating kakayahang makinig. Makilala at mahalin ng ating Panginoon Diyos ay isang biyaya niya sa atin. So gamitin natin sa pamamagitan ng mga gawain sa pananampalataya sa mga turo ng ating banal na simbahang Romano Katoliko. At siyempre, ang susunod na mahalagang paraan ay ang pagsusuri sa ating sarili. Sabi ni Father Jacob, rather than asking something like, Lord, what do you want me to do? Ask, Lord, who do you want me to be? Ang ganda, no? Ulitin ko ha. Instead of asking, Lord, what do you want me to do? Ask, Lord, who do you want me to be? What we do follows who we are. And more importantly, evocation is not primarily about doing, but about being. It is about receiving His love and mercy and becoming a saint by His grace. Kailangan talagang pagkasanto ang patutunguhan. Ayan. God gives us grace to follow Him now, even if that means taking a little step like looking up a religious order online or calling a vocation director. Of course, these little steps lead us to a larger life decisions. But every moment of discernment is not miraculous. So much of discernment is about growing in our friendship with Christ, so as to be more and more sensitive to how it is that He is working in the here and now. Kaya nga, ang panalangin natin dito sa PESMA ay hindi, Panginoon, bigay mo sa akin ito, kundi, Panginoon, ituro mo ang daan. At magtiwala po tayo sa ating mga hangarin at kakayahang gumawa ng maingat na mga desisyon. Kadalasan, ang ating mga hangarin at kakayahan ay magandang mga paunang tagapagpahiwatig kung saan tayo maaaring tinatawag ng Diyos. Gamitin natin ang mga ito upang simulan ang ating mga pagsisiyasat at paghahanap sa Kanya. Pananaliksik, humingi ng payo, manalangin, pagninilay, at siyempre pagkikilos. At higit sa lahat, magtiwala na tinatawag tayo at inaakay ng Diyos papunta sa Kanya sa pamamagitan ng pagsagot natin sa ating mga bukasyon. So puntahan natin si Sister Florence, si Sister Florencia Camus Valdez at sa kanyang short video tungkol sa pagsagot ni Father Justin Berezo sa pagtawag sa kanya. Ano ba ang mga challenges na dinaanan ni Father? At dito, makikita rin natin at marinig ang mga magagandang boses ng mga Carmelite sisters natin ng Holy Family Monastery ng Tugbok sa Davao City. Reklamo ang budang nga tapos sige na sige, basta kay akong kuan gusto sukat pagkabata nako pari gyud ko. Kaya kay pag eskwela na kog high school, gusto na kong sulod og kuan sa seminaryo. Di naman sugot akong kuan, akong ginikanan, wa ko pa sudla. Nagkuan na lang ko, nag-eskwela ko nila nursing. Sunod na pud ko kay ila mo ipa-eskwela. Kaya kay primero di ko ganahan nursing. Kadugay kay maganahan naman day ka, nindot man ko day nursing. So moto, kung man akong nursing, ya katrabaho dayon kami Ginoo, dali ra pud walay langan-langan, diretso-diretso.
Ya, sige na kong trabaho, abi na ko na ko edukasyon pagkapari kay nalingaw na ko sa kong trabaho kay kanang aligre man mi sa ospital. Ya kay di man jud ay kalungas Ginoo di ka tubag. Kanang tawgon gihapon ka kung sugot pa ba ka. So, sige na kong trabaho kung na akong kulang. So, balik kong kuan, tanaw ka ng mga search in. Apil-apil kong mga vocation talks. Kaya pag ngadto, murag naalibig gihapon di ay. Pero pag primero na akong attempt, na musulod, tinadawat na ko sa kuan, katong piaris, sa congregation. Kaya kay paglakaw na ko sa amo kay akong mama kay hindi musugot. Ingon man nga gawas kay kaning baya, adyo paulit diri kuan mga sakit ni mga matay, di pauli ay. So ato ato kog seminaryo nanghira ko nga di siguro sakto kami yung panahon nako sulod. Pader, pauli lang sa ako. Pauli ko sa amo, trabaho balik. Kaya hantod nga wa may gihapon ko nahimutang. Kay ngita gihapon, nagihapon kay gipangita gawa diya sa imong gitrabahuan. Then nalipay ka diha. Mo to, search in pod ko, kita magkukog ka ng kasudlan. Ya kung desisyon nato kay sud og diocese, archdiocese sa Cebu. Duami ka buok, taga-Digos akong kauban, nurse po. Yan, kay kung pang-apply na mo, huwag may hitabo sa mga application. Sige rin follow up, balik-balik. Kaya huwag yun hitabo, hapit lang magsugod ang klase. Ingon mo to siya kung kauban ito, just, kaya hindi ka mag-Carmelites, sige kag anhig Carmel, kaya na yung monasteryo sa Cebu, Carmelite sister, sige kag adto. Yan, ingon dahil ko nga, bitaw, ano, di na ko suwayan. So, dito man niya ako kay nanimba, pag humanang pamahaw, malik, may inquire, na inigawas, Carmelite nga pari. Ikaw din kong kauban nga, our judge, kung sa man na isign na, kanang ang igawas, sugat na po, Carmelite din nga pari. So, storya may inquire, yeah. Pas-pas kayo. Pag mga 1 week adto, pag humanang og storya, inquiry, manawag na nako ang ipaverdict, ang vocation director sa Visayas, sugod na akong process. Yeah. Dali na kayo. Antod nga, kanang, wala tuig. So, mag-retreat dayon mi, pag human ko, bahala din sugot akong ginikanan. Sugod ko. Ako, surod ko, Carmel ko napunta. Kanya, isang lisod tayo. Kung para din ka, hatag si Ginoo nga anak ka, bahala lisod. Huwag yung mahimo na ang kuhan. Say, mga, hindi ka ma-discourage ba? Kaya Ginoo yung gusto nga anak ka, anak yung kanya utang. Basta willing lang ka nga paningkamot, subakod sa ka ng mga pagsulay, anak yung ka. Anak, karon, sabay magdahog nga, na ako tayo si Carmel. So, natay atong kaugalingong plano, pero ang plano sa Ginoo mo ginay matuman. Kaya pag ito, gusto ko magpari, diocesan man. Kaya wag mo kong idadid ko, hindi mo kong idadid sa sulod. Kanang kalit kayo kuan ba? Kanang turn, kaya okay, kung kabaw, kanang Carmelite prior sa una, kaya madura doon ako nakikitan dito. Kaya ako kailag mga kanang congregation po tayo kung wak mo nag-search. Sakripisyo, nila ako, nato po. Lipay po siya. Bisan nga na, wala yung siya ikuan, wala yung reklamo. Kaya bawa siya sa kinamuli na to. Mga Carmelites. So, Wala siya ka-expect. Kanang, dawat na din niya. Ako lang papa kaya una magkuan. Una maglakaw. Enjoy na po siya. Oo. Malipayan ako siya. May rest in peace. Kanya, buyog ko na lang kakanamo. Pagay pa dito.
May God bless you all, consecrated men and women of the Holy Roman Catholic and Apostolic Church. So hanggang dito na lang muna tayo. At sana naman ay sundin natin ang kanyang gabay sa atin, ang gabay ng Panginoon, na makikita rin natin ang ating katayuan sa pagtugon ng tawag niya sa atin sa ating sariling bokasyon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito si Pesma Rex from Chicagoland. And may God bless and keep us to Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.